Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon ay EPP4 Quarter 1 Week 4 Presentation Software. Ang mga paksa sa linggong ito ay User Interface, Page Design or Theme, Inserting and Formatting Text Box, Word Art, Shapes, and Images. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating talakayan. Ang kasanayan sa linggong ito ay nakagagawa ng presentation documents. Mga layunin. Nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng presentation software. Ikalawa, natutukoy ang user interface ng presentation software. Ikatlo, nakagagawa ng presentation document at pag-aayos nito sa pamamagitan ng pagpili ng page design or theme, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Ikaapat, natutukoy ang mga elemento ng isang magandang presentation tulad ng titik, larawan, kulay at iba pa. Nakabubuo ng maayos at makabuluhang disenyo o tema para sa presentation software. Pagmasdan ang mga larawan. Pamilyar ba kayo sa larawang ito? Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at professional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang professional na mga electronic slideshow tulad ng nasa larawan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Design template. Ang background, mga font bullet, pang-format at scheme ng kulay na maaari mong ilapat upang tukuyin ang hitsura ng iyong presentasyon. Presentation. Isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isang tagapagsalita at isang madla. Ang isang presentasyon ay karaniwang may kasamang isa o higit pang mga visual aid. Sa kaso ng PowerPoint, ito ay mga slide. Task pane. Nagbibigay ng mabilis na access sa mga command na nauugnay sa iyong kasalukuyang gawain. Word art. Isang tool na magagamit mo upang lumikha ng mga natatanging text effect, mga text object na iyong nilikha gamit ang mga ready-made na effect kung saan maaari kang maglapat ng mga karagdagang opsyon sa pag-format. Unang araw, User Interface. User Interface. Ang interface ng PowerPoint kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, and quick access toolbar at ang status bar. Ribbon. Ito
ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. Slides tab ay nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window ay kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Status bar. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuuang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Notes pane. Binibigyang daan ka ng pane ng mga tala na magdagdag ng mga tala ng tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ng isang presentasyon. Comments pane. Binibigyang daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon, lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick Access Toolbar. Sa tuktok ng window ng PowerPoint, nagbibigay ito sa iyo ng isang click na mga shortcut sa mga karaniwang ginagamit na function tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Demonstrasyon ng guro. Ituro at ipaliwanag ang mga pangunahing elemento tulad ng toolbar, ribbon, slide pane at notes pane. Magbigay ng simpleng halimbawa kung paano gumawa ng simpleng PowerPoint slide gamit ang iba't ibang tool at options. Maaari itong gawin ng mga mag-aaral kung mayroong computer laboratory sa paaralan. Una, buksan ang PowerPoint software. Ikalawa, sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide. Ikatlo, sa slide area, makakakita ka ng blank slide. Tingnan ang ribbon sa itaas at pumunta sa tab na Home. Sa pangkat na slides, makakakita ka ng iba't ibang mga pagpipilian sa layout. Ika-4, i-click sa Click to Add Title, isulat ang paborito mong hayop. Halimbawa, aso. Ika-5, i-click on the Click to Add Text. Sumulat ng pangungusap tungkol sa paborito mong hayop. Ika-6,
upang makita kung ano ang magiging hitsura ng iyong slide kapag ipinakita mo ito. Pumunta sa Slideshow tab sa ribbon at i-click From Beginning. Gamitin ang arrow keys o navigation control sa ibaba upang lumipat sa pagitan ng mga slide. Ikalawang araw, page design or theme. Sa bahaging ito, pag-aaralan ang mga mahahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design or theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Paano makikita ang mga ito? Piliin ang tab na file sa ribbon. Ikalawa, i-click ang More Themes. Ikatlo, pumili ng nararapat na tema. Pinatnubayang pagsasanay. Gumawa ng isang presentasyon tungkol sa pagsasagawa ng page design or theme. Ipakita sa mga mag-aaral kung paano pumili at maglapat ng theme sa isang presentasyon. Ipaliwanag ang mga magagamit na options at kung paano nakaaapekto ang mga ito sa presentasyon ng mga slide. Pumili ng theme para sa presentation gamit ang mga sumusunod. Una, pumunta sa Design tab sa ribbon, na kung saan makikita mo ang mga iba't ibang klase ng themes. Ikalawa, pumili ng gusto mong theme. Alalahanin na ito gagamitin mo sa buong slides. Sabihin sa mga mag-aaral na gawin nila ang iyong ginawa. Ikatlong araw, inserting and formatting textbook, word art, shapes, and images. Sa bahaging ito, matututunan kung paano pumili at baguhin ang mga aspeto ng teksto, word art, paglagay ng shapes at mga images. Inserting text box. Una, sa slide preview pane sa kaliwa, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Ikalawa, sa ribbon menu sa tuktok ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. Ikatlo, i-click ang text box option. Ikaapat, sa slide, pindutin ang kaliwang button ng mouse kung saan mo gustong ilagay ang tuktok na kaliwang sulok ng text box. Pagkatapos, habang pinipindot pa rin ang button ng mouse, i-drag ang cursor pababa at pakanan para gumawa ng text box ng gustong laki. Pang-5. Pagkatapos gawin ang text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box nang hindi nagdaragdag ng text, maaaring mawala ang text box. Formatting style, border, and color. Mag-click sa text box para i-highlight ito. Sa PowerPoint ribbon,
I-click ang tab na Shape o Shape Format na lalabas. Depende sa version ng PowerPoint na iyong ginagamit. Mga estilo. Iba't ibang preset at may temang mga estilo ng text box, kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. Icon ng Shapefill sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. Icon ng Shape Outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box, kabilang ang mga arrow, gitling, sketch at bigat. Icon ng Shape Effects sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng mga effects sa text box, kabilang ang 3D na pang-ikot, bevel, glow, reflection at shadow. Format text. Upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos ay i-highlight ang text sa loob ng gusto mong i-format. Ikalawa, piliin ang nais na mga options sa pag-format. Maaari kang pumili mula sa bold, italic, underline at uri ng font, laki at kulay. Gayon din, maaari mong baguhin ang kulay ng pang-highlight ng teksto. Inserting and formatting word art, shapes, and images. Una, sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. Ikalawa, pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art style sa ribbon. Icon ng text fill sa Microsoft PowerPoint. Punan ang bawat word art text letter ng kulay. Text outline icon sa Microsoft PowerPoint. Itakda o baguhin ang kulay ng outline para sa word art text. Text effects, shapes effects icon sa Microsoft PowerPoint. Magdagdag ng mga effects sa word art text, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection at shadow. Inserting and formatting images. Piliin ang Insert na tab, pagkatapos ay i-click ang Pictures command sa pangkat ng mga larawan. Ikalawa, piliin, baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. Pinatnubayang pagsasanay. Magpakita ng mga hakbang o sample output kung paano gumawa ng presentasyon ukol sa isang makasaysayang lugar ng Intramuros gamit ang word art, shapes at images. Una, buksan ang Microsoft PowerPoint presentation.
Ikalawa, pumunta sa insert picture. Pangatlo, hanapin ang image sa iyong local drive at ilagay ang larawan sa slide. Ikaapat, maglagay ng word art text, lagyan ng label na Intramuros. Ikalima, isave ang gawa sa local na disk drive gamit ang file name na pangalan ng mag-aaral. Ikaapat na araw, pagsusulit. Basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Unang bilang. Ano ang tinutukoy ng user interface sa presentation software? A. Ang disenyo ng mga pahina at tema ng presentasyon. B. Ang paraan ng pag-organisa ng mga slides sa presentasyon. C. Ang interaktibong aspeto ng presentasyon tulad ng mga animation at transitions. D. Ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Ikalawang bilang. Ano ang kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? A. Nagbibigay ng magandang tema para sa presentasyon. B. Pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software. C. Nagbibigay ng masusing tutorial para sa presentation. D. Sumusuri ng kalidad ng mga presentasyon. Ikatlong bilang. Ano ang kahalagahan ng page design or theme sa presentation software? A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. B. Nagbibigay ng default na mga topic para sa presentasyon. C. Nagbibigay ng mga template para sa mga worksheet. D. Nagbibigay ng mga kasangkapang pang-eksperimento sa laboratorio. Ikaapat na bilang. Ano ang kahalagahan ng customization sa page design or theme ng presentation software? A. Ito ay nagbibigay ng mga default na pahina para sa presentation. B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. C. Ito ay nagbibigay ng mga sample na mga pahina para sa pag-aaral. D. Ito ay nagbibigay ng mga libreng tema para sa presentasyon. Ikalima, bakit mahalaga ang visual appeal sa page design or theme ng presentation software? A. Dahil dito, natutunan ang mga technical na aspeto ng paggawa ng presentation. B. Dahil dito, nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. C. Dahil dito, napapabilis ang mga mag-aaral sa paggawa ng presentasyon. D. Dahil dito, napapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa klase. Number 6. Ika-6 na bilang. Dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane.
Ikapito, makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Status bar, D. Notes bar. Ikawalo, nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Status bar, D. Notes pane. Ikasyam, dito inilalagay ang mga komento sa isang presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Comments pane, D. Notes pane. Ikasampu, dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. A. Ribbon, B. Slide tab, C. Presentation window, D. Notes pane. At dito nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!